Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Diyos na bagamat nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng mabigat na alalahanin ang inyong lingkod, ay nagabayan pa rin ako ng banal na espiritu upang mabuo ang ating pag-aaralan ngayong hapon, na magmumula sa sulat sa mga taga-Roma, Kabanatang 15, Talatang 13. Ganito po ang sinasabi. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagmumulan ng aming pag-asa, samahan mo po kami sa gagawin naming pag-aaral at pagdadalanginan ngayong hapon. Wala nawang maging balakid upang hindi namin maunawaan ang iyong mensahe para sa amin sa oras na ito. Gabayan mo po ang iyong anak na ginamit upang maiparating sa lahat ang iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa pagdaraos natin ng siyam na simbang gabi, narinig natin ang iba't ibang mga mensahe kung ano ang pag-asa. Ano ang gagawin sa panahong nawawalan ka na ng pag-asa at sino ang pinagmumulan ng pag-asa, etc. Sa panahon ng Kapaskuhan, sa paggunita sa unang Pasko, naging tema ng ating pagdiriwang ang pag-asa. Hope. Kaya naman ngayong hapon, sa patuloy nating pagdiriwang ng Kapaskuhan, nais ko pa ring ipagpatuloy ang temang ito ng pag-asa. Sa ating binasa sa Romans chapter 15 verse 13, ang panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Roma na matatagpuan sa talatang ito ay kadalasang ginagamit sa mga simbahan ngayon bilang pangwakas na bendisyon. Ito ay isang makapangyarihang pahayag tungkol sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa puso at isipan ng bawat Kristiyano. Ginawa ni Pablo ang kahilingang ito ng Diyos ng pag-asa. Isa pang magandang pangalan para sa Diyos. Siya ang tanging pangmatagalang pinagmumulan ng pag-asa na mayroon tayo. Hiniling ni Pablo na punuin ng Diyos ng pag-asa ang mga mananampalataya sa Roma ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala o habang sila ay nagtitiwala sa Kanya. Sa madaling salita, hindi hiniling ni Pablo sa Diyos na ibuhos lamang ang kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso ng walang dahilan. Hiniling niya na habang nagtitiwala ang mga mananampalataya sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay magdadala ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Tulungan silang patuloy na maniwala upang maranasan nila ang kagalakan at kapayapaan. Hiniling ni Pablo na magkaroon sila ng ganitong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala upang sila ay managana ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hiniling ni Pablo sa Diyos na bigyan sila ng higit pa sa regular na pag-asa ng tao. Humingi siya ng supernatural, pag-asa na pinapagana ng banal na Espiritu. Sa panahon ngayon na punong-puno ng negativities ang ating mundo, sa social media, sa mga news reports, maging sa ating pamayanan mismo, o maging sa ating kapamilya, mga kaibigan, may maririnig kang mga balita na parang nakakaupos, nakakawalang gana, nakakadiskorahe. Mga problemang parang walang katugunan, walang solusyon, hopeless case. Punong-puno ka na, pero ang pumupuno sa'yo, anger, hate, envy, carnal desires.
ngayong hapon sa ating narinig sa Romans 15 verse 13. Nais din tayong punuin ng Diyos. Pero ang pagpuno niya sa atin ay hindi gaya ng nabanggit natin na puro negativities. Ito yung pagpuno na masasabi mong, "Thank you Lord," sa pamamagitan ng pagpupuspos sa atin ng kagalakan at kapayapaan dahil sa ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Magkakaroon tayo ng nag-uumapaw na pag-asa. Pupunuin tayo ng Diyos, hindi ng negativities, kung hindi ng positivities. Ito isang napakagandang panalangin para sa iba at para sa ating sarili. Ano pa ang maaari nating hilingin para sa ibang mga mananampalataya kaysa mapuspos ng kagalakan at kapayapaan at maging sagana sa pag-asa? Paano natin maaangkin ang sinabing ito ni Pablo? Una, sinabi niya, "May the God of hope." Ibig sabihin, buong puso nating tanggapin na ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-asa. Sa Kanya lamang tayo kakapit at magtitiwala, hindi sa kung anong meron ang mundong ito. Trust in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Laging isaisip ang lahat ng Kanyang mga pangako. Hindi kita iiwan, di kita pababayaan. Sa mga panahong ikaw ay nasa banig ng karamdaman, He is the great healer. Kapag walang-wala ka na, you've exhausted everything in your power, pero wala pa rin, that's the time na kailangan mo nang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Hindi bahala na si Batman, kung hindi, "Bahala ka na po, Panginoon, itinataas ko po ang lahat sa iyo." Kapag ipinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, doon ka palang magkakaroon ng kapanatagan. Paano kang magiging masaya at payapa kung mayroon kang ang problema? Sabi niya, "Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest." Oo, hindi naman talaga palaging panatag ang buhay natin dito sa mundo. Pero kapag kinilala mong may Diyos na nag-aalaga at gumagabay sa iyo, kasiyahan at kapanatagan ay laging nasa tabi mo. Magkaroon ka man ng matinding problema, makukuha mo pa ring tumawa at matulog ng payapa. Kapag nagkaroon ka na ng tunay o genuine na pananalig sa Diyos, lagi mong masusumpungan ang kasiyahan at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin sa buhay. Magkakaroon ka rin ng nag-uumapaw na pag-asa na malalampasan mo ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Sa mga madidilim na pangyayari sa buhay mo, let go and let God. By the power of the Holy Spirit, ang pag-asang pinanghahawakan ng isang mananalig ay hindi kung kanino man, kung hindi mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. You're not reading this by accident. You're not here listening by accident. This is a confirmation that everything is going to be all right. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Manalangin tayo. Aming Ama, pinupuri ka namin dahil sa pag-asa na nasa iyo. Para sa aming lahat na nakakakilala sa iyo, hindi kami nabubuhay sa kawalan ng pag-asa. Alam naming laging may ilaw sa dulo ng lagusan kahit gaano pa kadilim. Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Dalangin ko na puspusin mo, O Diyos ng pag-asa, ang bawat taong nakikinig ngayon ng buong kagalakan. Naway ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-ingat sa puso at isipan ng bawat tao.
Panginoon, itinadalangin ko rin po na kung sino man na nakikinig dito ngayon na hindi naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay mapatawad sa kanilang kasalanan at mapuspos ng iyong espiritu at maibalik at makipagkasundo sa isang relasyon sa iyo, matubos at magbago. Lord, I pray na mangyari yon. Itinadalangin ko ang nababalisa, ang nalulumbay, ang nag-aalala, ang natatakot, ang nalilito, ang nawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Hesukristo at ng banal na Espiritu, tulungan mo kaming managana sa pag-asa, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen.